Lola? Okay, guys. Sa unang round, gusto ko kayong maghanda ng Coca-Cola jelly para sa akin. Madali lang yon. Jelly? Hindi ko pa... Naku, Sino kumuha nito? At talaga namang wala akong ideya kung saan magsisimula. Una, syempre, kailangan mong Kaya dumumi. gawin na natin ito. Halos perpekto. Maliban sa ilang patak. Oh, Michelle, mabuti pang magpunas ka na. Oh, salamat, Lola. Una sa lahat, kailangan kong palayain ang bote ng Maliit? Coke. Gagawin ko ito sa pinakakaaya-ayang paraan. At ngayon, ang pirma na paso. Oh, wow! At sinasabi mo pa ang tungkol sa mga asal? Okay. Kailangan mong magdagdag ng kaunting candy sa cola. Mas magiging masarap at mas maganda ito. Susunod, ibubuhos ko ang corn syrup sa parehong bote. Dahil dito, ang aking cola ay magiging jelly. Kailangan na lang itong alugin ng mabuti. Mukhang masyadong malapot ang corn syrup. Nakuha ko na. Oo, magpatuloy na tayo. Teka. Oo, talagang masyadong malagkit. Kailangan kong bunutin ito ng puwersahan. Kung hindi, paano matitikman ni Becky ang obra maestra ko? Sige na. Oh, gumana. Hoy! Ang jelly ko ay halos handa na. Kailangan lamang itong palamigin ng kaunti para mas maging parang jelly at masarap nguyain. Astig! Oh! Ang lahat ay masyadong komplikado! Ang pinakamagandang jelly ay ang karaniwang pulot na pwede mong ilagay sa yelo. Hindi ba't napakagaling na ideya? Oh, kumpletong kalokohan. Ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng totoong jelly. Para magsimula, ibuhos ang cola sa kawali. Pagkatapos, maglalagay ako ng ilang malamig na marmalade sa cola na ito. Mapapaganda nila ang aking hinaharap na obra maestra. Ang huling sangkap. Bibigyan ko ang jelly ng... Ngayon, narito na ang jelly. Dapat itong lutuin sa kawali, haluing mabuti. At kapag handa na ang jelly, maaari mo itong ibuhos sa bote. Tulad ng ganito. Pupunuin ito! At ang huling hakbang ay palamigin ang jelly. Walang makakagawa nito ng mahusay tulad ng likidong nitrogen. Kailangan nating punuin ang bote pagkatapos maghintay ng ilang segundo. Mga bata, mag-ingat. Huwag gawin ito ng walang matatanda. Handa na ba? Vicky, oras na para pumili ng panalo ngayong araw. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Mukhang napaka-appetizing ng lahat. Siguro unahin natin ang lola. Parang ordinaryong pulot-pukyutan. Ngayon turn na ng chef. Mukhang maganda? Siyempre. Ano? Pero bakit ito ningning? Kaya't si Jill na lang ang natitira. Wow! Napakasarap! Kung walang tanong, si Jill ang magiging panalo. Oh, alam ko yon. Oh, ano ito? Ito ang lahat ng kailangan mo para makagawa ng waffles. Tara na mga kaibigan. Waffles, pero ano? Oh! Waffles ang aking paboritong lutuin at alam ko kung anong klase ng waffles ang gusto ng apo ko. Una, kailangan mong masahin ang masa. Karaniwan lang dito. Harina, itlog, wala naman itong halaga! mantikilya, at hindi mawawala ang asukal at gatas. Sobrang sarap ng gatas! Parang hindi totoo! Halos handa na ang masa! Kumusta ang talumpati na ito, ha? Hindi ka hanga-hanga. Mas mabilis itong gawin ng makina ko. Oh, paano? Mas bilis! Oh, Joe, pasensya na. Oo, gamit ang dalawang kamay sa ganitong paraan, mister. Oo, duda ako dyan. Heto, handa na ang lahat. Natitira na lang ay paghiwa-hiwalayin ng masa sa maliliit na bahagi. At ngayon, ilalagay na sila sa magkakahiwalay na mangkok. Makulay ito. At ngayon maaari na nating lutuin ang ating mga waffle. Sa tulong ng makulay na masa, makakagawa ako ng makukulay na waffle. At may masarap din ako. Sinubukan ko na ang lahat.
Oh, hello? Sa tingin mo ba kaya mong makipagkumpetensya kay dakilang Chef Annie? Parang hindi naman. Handa na ang aking rainbow waffle. Ngayon, kailangan mo itong ipresenta ng maganda. Bakit hindi gawin ito sa itim na plato? At ang kaunting whipped cream ay magiging mga ulap. At ang kaunting makukulay na sprinkles ay hindi. Narinig! Para sa dagdag na ganda! Ang galing! Diyan sa itaas. Oh, alam ko na ang pinakamamahal ng apo ko ay ang waffle ng lola ko at tapos na yon. Nagdedekorasyon masaya. gamit ang ice Sige cream? na, berries. Mas maganda sa napaka-araw na tag-init na ito. Wala nang At mas hindi rin higit makakasama ang kaunting maple syrup. Sarap! Ang weird nun. Kumalma ka. Kontrolado ko ang lahat. Oh, hindi. Oh, may ideya ako. Sigurado akong merong kapakipakinabang doon, pero hindi iyon. Oh, malalaking tainga. Hindi ko alam na meron kang oras para makapasok sa aking... Kaya, ang kailangan Narito ko... ang pancit! Ito ay mula sa Instant. Gagawa ako ng bagong waffles. Puding. At bagsak. Mukhang masarap ito. Sa tingin ko hindi. Kung ganon, tanungin natin si Vicky. Aba, anong klaseng noodle up ito? Hindi ko pa ito nakita. Sana maganda rin ito. Tingnan natin. Nakakadiri! Wala pa akong nasubukang mas malala pa rito sa buhay ko. Pero ginawa ito ni Lola na parang gusto ko. Masarap malaman na may mga taong nagmamalasakit sa'yo. Salamat, Lola. Hindi ka panipaniwalang masarap. Oo. Stig! Wow! At si Chef Annie ay lumikha ng totoong obra maestra. Bukod dito, napakasarap nito. Bravo! Pero marahil sa pagkakataong ito, walang makakumpara sa waffles ni Lola. Mahal ko ang mga ito simula nung bata pa ako. Siya ang panalo. Oh, hura! Alam kong kaya kong talunin ang lahat. Ano ito ngayon? Gusto ko ng donuts. Sana mapasaya mo ako sa mga iyon. Gagawa ako ng donuts ng mabilis. Masarap! Wag na lang. Masarap? Sumasang-ayon ako. Palaging napakasarap. Nagsimula na ba tayo? Pasensya na. Lubos akong na-distract. Pero sige, handa na akong magluto. Una, kailangan kong kumuha ng isang pakete ng Oreo at durugin ng cookies. Ngayon, ang mumo na ito ay kailangang haluin sa Nutella. Ang paborito kong bahagi ng pagluluto. Dahil pagkatapos noon, maaari mong tikman ang ginawa ko. Oo, masarap. Kailangan na lang nating ibuhos ang nagawang chocolate mixture sa makina na ito. Oh, nasaan na ito? Oh, narito ang halo. Salamat, chef. Magluluto ako sa kaldero sa ngayon at maghintay tayo. Ang bagal mo! Narito ang aking mga mini donut, handa na. Tingnan mo kung gaano kaganda. Ngayon, kailangang hatiin ito sa kalahati. Ganito lang. At pagkatapos, ilalagay ko ang syrup sa loob. Malapit na matapos. Ngayon, kailangan ko ng likidong marshmallow na gagamitin kong pangdekorasyon sa ibabaw ng mga donut ko. Para dito, ilalagay ko ito sa isang bag at pipisilin sa mga donut sa pamamagitan ng butas sa kabilang side. Napaka-kumbinyente at masarap. At ang huling hakbang ay nananatili, sprinkles. Kung wala ito, hindi magiging donuts ang mga donuts. Tingnan mo kung gaano kaganda ang pagkakaluto ng mga pasta na ito. Halos handa na ang mga donut. Kailangang budburan ko lang sila ng asukal. Tawagin mo na lang silang asukal na pulbos. Chill. Pasensya na. Ngayon handa na ang lahat. Talagang gusto kong tikman ang mga donut na ito, pero nagpipigil ako. Para kay Vicky ang mga ito. Ito, ay ang kalat naman. At para sa kapatid niyang si Joe. Kailangang iwagayway ang mapanganib na aparato na gaya niyan.
Tingnan mo kung gaano ito kaganda. At mas magiging masarap pa itong mga donut pagkatapos kong lagyan ng Nutella. Sige, oras na para kumain. Nasaan na ba ako? Si Chef Annie ang may pinakamagandang donuts. Gusto kong subukan ang mga ito muna. Hindi lang sila maganda, kundi sobrang sarap din. Tuwang-tuwa ako. Sunod, subukan natin ang donuts ni Lola. Napakasarap! Pero masyadong karaniwan. Nag-aabang ako ng mas bago. Joe, sana ang donuts mo ay makagulat sa akin. Tsokolate na gustong-gusto ko. Pero si Chef Annie pa rin ang may pinakamasarap na donuts. Batiin natin siya sa kanyang pagkapanalo. Oh, mayroon ba halaga sa aking kakayahan? Kalma lang. Huwag kang humawak ng kahit ano. Sa unang round, maghanda ng masarap na pancakes para sa akin. Magagawa ito? Madali lang. Tutulungan ako ng kamay. Siyempre, Apo, sino pa ba kundi si Lola ang magluluto ng masarap na pancake para sa'yo? Wale, simula pa nung bata ka pa, nagluluto na ako para sa'yo. Alam ko ang pinakamagandang resipe. Ang bango ng amoy. Sakto lang. Dursanar ordinaryong pancake ay nakaka-boring. Kamay, dalhan mo ako ng kakao. Sa tulong nito, hindi lang magiging mas masarap ang mga pancake, kundi magiging mas madilim din. Kaya't ang mga pancake ay agad na magiging mas maganda. Mas magiging kaaya-aya ang pagkain sa kanila. 6 and fritters. Ang isang pancake ay hadine. Stir up to your skin sa horno ng ziti. Muling nagwawala si Wednesday. Pati ang mga pancake sinusubukan niyang gawing madilim. Rainbow, ano ang ginagawa mo? Sige. Panahon na para magluto ako ng napakasarap na pancakes. Magkakaroon din ito ng kakaibang kulay. Hindi itim, kundi may kulay. Kakaiba. Bakit hindi lumalabas ang halo ng pancake na ito? Oh, aray! Oh, sa mata. Walang problema. Sa pamamagitan ng paraan, napakasarap nito. Ang cute na unicorn. Oh, talagang cute ito. Magaling na trabaho. Sana ang mga pancake mo ay kasing sarap ng sa akin. Sa pamamagitan ng paraan, nakapagluto na ako ng isang buong bundok ng pancake. Maglagay ng kaunting mantikilya sa ibabaw. Maganda rin na magdagdag ng kaunting maple syrup. Alam ko na gustong-gusto ito ng apo ko. Nafis lang tayo mapuy ang aking mga pancake. Lagadag pa, bubuhusan ko ito ng strawberry syrup. Tingnan mo kung gaano ito kakilakilabot. At ang ilang mga gagamba ay hindi rin magiging labis. Nakakatakot talaga. Ang mga pancake na ito ay talagang mukhang nakakatakot. Tingnan natin kung aling mga pancake ang magugustuhan ng ating hukom. Ang lahat ng pancake ay mukhang napaka-appetizing, pero ang unicorn pancake ang mukhang pinakamasaya. Tingnan natin kung ano ang lasa nito. Kamangha-mangha. Gusto ko ito ng sobra. Ngayon susubukan ko ang paboritong pancake ni Lola. Tingnan natin. Sila ay, gaya ng dati, hindi totoo. At ang huli ay natitira. Nakakatakot sila. Ito ay mga gagamba. Miyerkules, hindi mo ba alam na takot ako sa kanila? Kaya agad kong aalisin ang mga insektong ito sa aking mga pancake. Ngayon malalaman ko kung gaano kasarap ang mga ito. Napakasarap nila pero napakahirap pumili ng panalo. Pagkatapos ng lahat, ang kay Lola ay palaging ang pinakamahusay. Kaya ito ang panalo. Huwag kang magtampo, babae. Balang araw, magiging maswerte ka rin. At ngayon gusto kong ipagluto mo ako ng French fries. Gusto ko yan. Madalas akong magprito ng patatas. Kamay, huwag kang makialam. Kailangan kong magbalat ng patatas. Hoy, Rainbow, naisturbo mo kami. Ano? Oh, pasensya na. Hindi ko narinig ang kahit ano dahil sa drill. Mag-iingat na ako mula ngayon. Gayunpaman, halos balatan ko na ang mga patatas ko. Kailangan na lang itong hiwain ng maayos. Kailangan mong mag-ingat dahil dapat magmukhang eksaktong French fries ang mga hiwa. At nagawa ko ito, pero bakit hindi gumawa ng French fries na iba't ibang kulay? Napakaganda nito. Bukod pa rito, ito ay orihinal.
Bravo, Rainbow! Palagi kang kahanga-hanga. At oras na para sa mantika. Bakit ka nagbubuhos ng sobra? Sige. Lola, salamat sa iyong tulong. Tapos na ang unang batch ng patatas. Kailangan mo lang ayusin ng maganda ang lahat ng hiwa sa isang plato. Ayan na. Mukhang kamangha-mangha. Panahon na rin para magprito ako. Magdadagdag ako ng mantika at syempre, kailangan painitin pa ang kalan. Ngayon, maaari mo na ring ilagay ang mga patatas sa mantika. Dapat itong gawin ng maingat para hindi mapasok. Miyerkules, pwede bang makahiram ng ketchup? Kukuha lang ako ng kaunti. Salamat! Ayos! Halos luto na ang aking french fries. Ilalagay na lang ito sa plato. Matutuwa ang apo ko. Ayan na. Kahit ako ay lubos na nasisiyahan dito. At bakit ka masaya? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong french fries. Kent, dalhin mo ang itim na lata. Naku, sayang. Palagi kong nakakalimutan na kailangan mong ispray ang kabilang side. Pero sige, ipinturahan ko pa rin ng itim ang mga patatas. Sa pamamagitan ng food coloring ko, ito gagawin. Kent, salamat sa iyong tulong. Sige, maaari mo nang alisin ang lata. Ngayon ang aking gawain ay ayusin ang mga patatas ng maganda. Halos sigurado akong ang mga patatas ko ang mananalo sa round na ito. Kaunting ketchup, magaling. Ha. Wow! Ang ganda ng lahat! Saan ako magsisimula? Marahil ang una ay ang patatas ni Wednesday. May ginawa na naman siyang madilim. Sana naman ay masarap ito. Gusto ko talaga ito. Napakasarap na hindi ko mapigilan. Gusto kong kainin ang lahat ng sabay-sabay. Sayang at wala nang natira. Bravo! Napakaganda nito. Well, oras na para tikman ang patatas ni Lola. At napakasarap din nito. Ang gagaling ninyo. At gustong-gusto ko ang french fries kaya kinakain ko na ito. Oh, huli na ito. Bakit siya kumakain lang ng french fries? At ang pangatlo ay mula kay Rainbow. Tingnan natin kung gaano ito kasarap. Hindi lang ito masarap kundi napakaganda rin. Kakainin ko ito lahat ng sabay-sabay. Nakain ko ng sobra. Hawakan mo ako. Mga babae, lahat tayo ay nanalo. Napakasama ng barahan ni Wednesday. Talagang kakilakilabot. Ngayon, gusto ko ng burger. Sana hindi mo ako biguin. Magagawa ito? Madali lang. Hindi pa ako nagluto ng mga burger pero sa tingin ko wala namang komplikado dito. Nasaan ang kutsilyo? Eto na. Miyerkules, bigyan na kay Sir Kitsilyo. Hindi daw mga laruan. Kailangan mong hatiin ang tinapay at iprito ang bawat kalahati sa kawali. Bekenders marty minut sa infalculat the cutlet. Hiduras que waren de sunis in churchuhan isang balay stuck sa marfil. And counting queso, or tres eres filmer. Nacho, schwer chai mono si may sa pagsyan burger. May simen pa imisang dahon ng lechugas, kasunod ang queso at counting sarsa. Tadom, handa na yung burger. Astig. Ngayon, ako naman! Hoy, Kent, saluhin mo ang tinapay. Sa tingin ko natakot ko ito. Hindi ko sinasadya. Wala nang kawali, ayos lang. Lulutuin ko ang aking paboritong matamis na burger para kay Cindy. Siguradong matutuwa siya dito sa halip na buns. Gumagamit ako ng donuts, kaunting tsokolate sa ibabaw at tuloy na tayo. Ilang masarap na sarsa. Talagang maasim ito pero ang sarap. At ngayon, ilang marshmallow at marmalade, strawberry syrup, at tatakpan ko ang burger ng isa pang bahagi ng donuts. Ang daming asukal. Plano kong talunin kayong lahat at gumawa ng higit pa sa isang burger. Magiging burger ito na hugis ulo. Nakilin kong iprito ang cutlet, basi ins baktas,
Sa rich ko syempre, ito itim na buns. Tuvangelay ko ang isang piraso ng keso. Yung keso, sa pamamagitan ng paraan, ay dapat hiwain gaya ng ipinapakita ko. Gagawa ako ng 2 butas sa itaas na bun. Kent, dalhan mo ako ng mustard. Ilang butas? At ngayon, ilalagay ko na ang mustard dyan. Kent, bilisan mo na. Sige, ibuhos mo na. Minecraft, sagwala ko sa dapalati sa pipino at iba pang mga sangkap, ilang sarsa sa ibabaw. Halos handa na ang burger. Kailangan na lang ipasok ang mga mata sa toothpicks dito. Tingnan mo ang ginawa ni Creepy. Handa na siyang lamunin ang lahat. Cindy, bilisan mo at kainin mo na. Ang astig! O Wednesday, tinatakot mo na naman ako. Sa pamamagitan ng paraan, mukhang puno ang burger. Mga mata ba ng marmalade ang mga iyon? Sila nga mismo. Mahal ko sila. Ngayon, tingnan natin kung ano ang lasa ng burger mismo. Ang ideya na gawin itong hugis sombrero ay talagang napakatalino. Napakasarap! Natutuwa ako, pero para hindi ako magpakabusog, lilipat na ako sa susunod na kalahok. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola para sa akin. Siyempre, masarap ang iyong burger, pero medyo karaniwan. Naghihintay ako ng higit pa. Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Rainbow. Ang kanyang burger ay mukhang hindi totoo. Sa tingin ko masarap ito. Masarap pero matamis pa rin. At gusto kong mag-lunch kaya panalo si Miyerkules sa round na ito. Sa wakas, alam ko na darating ang tagumpay. Nauuhaw ako ngayon. Surprendihin mo ako ng isang cocktail. Maaari kitang sorpresahin. Magagawa ito. Isang cocktail, sabi mo? Susubukan ko. Kent, huwag mo akong abalahin. Paano nga ba ginagawa ang mga magagarang milkshake doon? Mukhang kailangan mo munang gumamit ng gatas. Pero mas mabuti kung magtunaw ka ng buong tsokolate bar dito. Ilagay natin ito at haluin ng mabuti. Ihahain ko ang cocktail sa isang branded na mug. Umaasa ako na magiging masaya si Cindy. Alam ko na gusto niya ang kakao, kaya umaasa ako na magugustuhan niya ang akin. Ang paglalaro ng kakao ay nakaka-boring. Bakit hindi gumawa ng cocktail ayon sa mas cool na recipe? Una, kailangan ko ng isang bar ng puting tsokolate. Kukunin ko ito at tunawin ang natitira sa gatas. Ang puting tsokolate ay hindi gagawing kayumanggi ang iyong cocktail. Ngayon, kaunting asukal. Kaunti lang, syempre. Ang pangunahing bagay ay na... Masarap ito. Ngayon, maaari kang magdagdag ng gatas. Aray! Oh. Medyo nadumihan, pero ayos lang. Masarap ang gatas, kaya ibig sabihin, masarap din ako. Para maging mas makulay ang aking cocktail, maglalagay ako ng kaunting food coloring. Magiging napakaganda nito. Haluin na natin ito ngayon. Yay! Perfecto! Woo! Maaari ka ring mag-eksperimento sa pakiramdam. Halimbawa, bakit hindi ihain ang cocktail sa isang pinalamutian na garapon? Sa tingin ko, ma-appreciate ni Cindy ang ganitong kilos. Wow, ibinubuhos na ito. At ngayon, oras na para magdagdag ng whipped cream dahil tiyak na hindi ito magiging labis. Gustong-gusto ito ng lahat, pati na rin ako. At huwag kalimutan ang marshmallows. Ngayon, isang straw. Handa na. Astig. Miyerkules. Oh, sige. Gagawa rin ako ng napaka-original na cocktail. Una, ilalagay ko ito sa astig na mug na hugis bungo. Ngayon, kaunting strawberry syrup. Magmumukhang maganda ito. At pagkatapos ay ibubuhos ko ang karaniwang kakao sa loob. Pero ilalagay ko pa rin ito ng whipped cream para maging mas interesante. Mayroon din akong marmalades na hugis paneke. Magugustuhan ito ni Cindy. Handa na. Cindy, oras na para pumili ng panalo.
Miyerkules, simulan natin sa iyong cocktail. Mukhang nakakatakot na naman. Siguradong hindi ko kakainin ang nakakatakot na marmalades na ito. Masarap pero mukhang pinaka-ordinaryong kakao. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Siya ang may pinakamagandang tasa sa lahat. Wow! At kakao na naman. Masyadong madali. Ang cocktail ni Rainbow ay mukhang mas kawili-wili. Sana magustuhan ko ito. Wow! Ang daming toppings. Ayan! Ito ang tunay na cocktail. Rainbow, sa pagkakataong ito, iyo ang tagumpay. Hurra! Talagang nagsusumikap ako. Nancy, nakaisip ka na ba ng unang pagkain? Sige, tingnan natin. Wow, pasta ito. Isang mahusay na putahe dahil maraming paraan para lutuin ito. Well, Brittany, may mga ideya ka ba? Oh, mag-ingat! Sa bilis na ito, lahat ng pasta mo ay mapupunta sa sahig. Oh, ngayon kailangan nating maghintay ng kaunti pero mukhang hindi alam ni Brittany iyon. Ano ang gagawin niya? Oh, gusto niyang gupitin ang pasta na parang alak? Nakakatakot. Oh, Lola, kailangan natin siyang turuan kung paano ito gawin. Iyan na. Kaunting pasensya at handa na ang pasta. Magaling. Oh, at tinatawag nila itong pasta? Aba, hindi ito pwede. Hindi, kukunin natin itong pasta at itatapon natin. Diyan dapat ito. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano magtrabaho ang mga tunay na profesional. Kumuha tayo ng kaunting harina, isang itlog, isang kurot ng asin at ngayon ang lihim na sangkap. Ngayon magkakaroon ng kakaibang kulay ang ating masa. Tingnan mo ang ganda nito. Perpekto. Nariyong tigpurplayin ang pasta at mahinday tayo. Ang sunday na obra maestra ay nangangailangan ng oras. Ang paghihintay habang nagluluto ay isang pahirap pa rin. Oh, ang boring. Oh, at narito na ang timer. Ano na ang susunod, chef? Patong, ang masagamit ng roller. Hindi ito madaling trabaho. Hoy, kumusta? Nadumihan ang mukha mo. Mas mabuti na ba yan? Magaling! Panahon na para ipagpatuloy ang pagluluto ng ating obra maestra, tayo maghiwa ng noodles at magdagdag ng kaunting harina. Ayos yan, handa na ang aking noodles para ilagay sa kaldero. Oh, Ginoong Pugita, kumusta ki? Oo, natutuwa rin akong makita ka. Oh, ang mga pugita na ito ay babagay sa akin ng perpekto. Iprito ito sa kawali, magdagdag ng kaunting cream. Ngayon idagdag ang ating kulay abong pasta. Mamma mia, ito ay isang obra maestra. Ang paghahain na lang ang natitira. Tingnan mo lang ang himalang ito. Bravo sa akin. Ketchup! Nakakatakot! Oo, gaano kaiba ang ating mga kalahok sa isa't isa? Brittany, ano ang ginagawa mo? Mukhang tumigas ang kanyang pasta, pero may ideya siya. Ang instant noodles ay laging mabilis at medyo masarap, pero mas masarap kaya ang mga noodles na ito kaysa sa pasta ni Lola at Chef. Malalaman natin ngayon, Nancy? Oras na para tikman ang mga putahe. Wow. Mukhang kakaiba ang pasta na ito. Subukan natin ngayon. Sandali, mga pugita ba ito? Interesante. Nakakatakot! Nakakadiri talaga. Sige, mas mukhang masarap itong pasta. Ngayon, subukan natin kung ano ang lasa nito. Paborito kong ketchup. Ang sarap talaga. Pero may isa pang kandidato. Ito ang paborito kong maanghang na noodles. Subukan natin ito ngayon. Yay! Wow! Anong lasa? May tubig ba ang sinuman? Talagang maanghang ito. Ayos lang ako. Astig naman. Ito ang panalo. Wow, Brittany! Congratulations sa iyong pagkapanalo. Minsan hindi mo kailangang gumawa ng marami para manalo. Kaya ano ang meron tayo dito? Chichirya? Siyempre, sino ba ang hindi gusto ng chichirya? Ngayon malalaman natin kung sino sa ating mga kalahok ang nagluto ng pinakamasarap na delicacy. Brittany, ano ang ginagawa mo? Ngayon ipapakita sa iyo ni Lola ang lahat. Madaling balatan ang patatas gamit ang espesyal na kutsilyo. Ngayon hinihiwa natin ang patatas ng ganito, binubuksan ang ating kalan.
Hindi tayo nagtitipid sa mantika para maayos na maluto ang ating chips. Kita mo, Britney? Walang komplikado. Sige, subukan natin ito ngayon. Oo, ulan ba ng balat ng patatas yan? Britney, mag-ingat kay. Mukhang hindi pa nabalatan ng patatas na ito. La. Mas madali pa ito kaysa sa inaakala ko. Super. Oo, isa akong tunay na pro. Ngayon, ganito. Sabi ni Lola na hindi mo kailangang magtipid sa mantika. Naalala ko. Oops, hindi yan. Mukhang medyo naguluhan ka, Britney. Tingnan mo ang maayos na chips na ginawa ni Lola at ano ang ginagawa ng chef? Wow, bakit mo kailangan ng pita? Hindi mo pa nakikita ang ganitong mga chips kahit saan pa. Ito ang aking eksklusibong resipe. Ayan na, piniprito natin ng mabuti hanggang maging malutong. At syempre, ang cherry sa cake ay ang aking signature sauce. Ang tunay na chef ay hindi natatakot magtrabaho gamit ang apoy. Tingnan mo ang konsistensya nito, magaling. Pero syempre, hindi lahat. Ang huling hakbang ay hiwain ang mga hiwa ng dayap sa hangin. Handa na, kain na. Oh, ano itong amoy? Britney, ang mga chips mo ay hindi. Sunog lahat ng chips ni Britney. Ano ang gagawin niya ngayon? Pero dapat may paraan. Pulbos na keso. Baka matakpan nito ang lasa ng sunog na chips kasabay ng pagtatakip sa itim na kulay. Anong napakagandang ideya, Brittany? Handa na rin ang chips ni Lola. Kaya, oras na ba para tikman? Wow! Ang daming chichirya! Parang pista ito. Simulan natin sa mga ito. Mukhang nakakatawa at... Ano itong lasa? Nakakadiri! Sige, subukan natin ito. Ang sarap ng pagkalutong. Wow, ang kakaiba ng mga chips na ito. Gaano karaming keso ang nandito? Hindi masama. Pero mas maganda pa rin ang mga chips na ito. Oh, ito ang panalo. Wow, si Lola ay nanalo ng isang karapat-dapat na tagumpay. Ano kaya ang naghihintay sa atin sa round na ito? Tingnan natin. Wow, ito ay isang cake. Ang cake ay napakasarap pero hindi ito madaling lutuin. Sana handa ang ating mga bida para sa hamon na ito. Wow, ang daming sangkap. Halos hindi makontrol ni Brittany ang sarili niya. Manood at matuto. Apo, una, kunin natin ang cream. Ilalagay natin ito sa cake ng ganito. Ngayon, ikakalat natin ito gamit ang spatula para pantay ang cream sa buong cake. Gagawin natin ito sa iba pang mga cake. Itatambak natin sila sa ibabaw ng isa't isa at huwag kalimutan ang mga gilid. Kukuha tayo ng hulmahan sa anyo ng puso. Siyempre, ng ganito. Ngayon, ang pinakakapanapanabik na bahagi ang pagdekorasyon ng ating cake sa tulong ng Saan ito napunta? Oh, sige. Heto na. Alam ko, paborito mo ito. Tsokolate. Nasaan na tayo? Oo, nagde-decoration tayo ng ating cake. Dekorasyon na nito ng tsokolate sa gilid at sa ibabaw ng matamis na dragis. Mas maraming kulay, mas maganda. Ayun, tapos na ang cake. Hurra! Ang ganda ng cake na ginawa ni Lola. At ano ang ginagawa ng ating chef? Ang pagiging pastry chef ay isang espesyal na kasanayan at ang aking mga cake ay mga likhang sining. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung anong uri ng cake ang inihahanda sa aking restaurant. Tinatawag ko itong Summer Rainbow. Ayan na. Oh, nakalimutan ko. Kailangan ko ito. Sige, ang huling haplos, pagdekorasyon ng kahangahangang cake. Brittany, alam ko. Ito ang pinakamaganda na nakita mo. Sakto lang. Ang maganda kong cake. Wow, kahit si Lola ay natutuwa sa ganitong kagandahan. Magaling na trabaho, chef. Kumusta ang cake mo, Brittany? Oh, kalma lang. Ano ang ginawa ng kawawang cake sa'yo? Si Brittany, gaya ng dati, ay hindi nagkukulang sa katumpakan. Ang mahalaga ay sinusubukan niya, tama ba? Magaling! Maliit na bagay lang ito. Ngayon, aayusan natin ng maayos ang cake na ito. Ikalat natin ng maayos ang topping na ito. Ganito, naging maganda ang kulay ng glaze. Punuin natin ito dito. Ayan. Wow, napakakahanga-hanga. Ang cake ay talagang maganda. Pero mukhang hindi pa yon lahat. Naglalagay si Brittany ng cream sa gilid ng cake. Super! Well, handa na ang mga cake ng ating mga bayani.
Wow, parang kaarawan ko lang. 3 cake agad. Subukan natin ang piraso nito. Dapat masarap ito. Tingnan natin. Hindi ka panipaniwala. Well, kailangan nating subukan ng iba pa. Gusto ko ang kulay nito. Subukan natin. Tingnan natin. Hindi masama. At sa wakas, ang huling kalahok, ang daming kulay. Wow! Ito ang paborito kong mga drudgy. Napakasarap din nito. At, ano ang pipiliin? Sige, ang rainbow cake ang panalo. Binabati kita sa ating chef. At ang huling round. Wow, mainit na tsokolate ito. Gusto mo ba ng mainit na tsokolate? Ano ang paborito mong inumin? Isulat ang iyong mga pagpipilian sa mga komento at marahil sa susunod na video, ihahanda ng ating mga bayani ang eksaktong paborito mong inumin. Oh, kakaroon ng chocolate shell sa pulbos ng kakao. Marachoris ng chocolate bardor. Magaling. Ngayon, haluin sa chinawawit siyang mainit na chocolate. At syempre, kailangan mong inumin ito mula sa pinakamagandang tasa. Ayan na. Oh, ang tamis naman. Pero parang masyadong madali ito para sa chef. Ngayon makikita mo kung paano inihahanda ang pinakamasarap na mainit na tsokolate. Magdagdag ng 1 kutsara ng cream. Ngayon, ilang marshmallow at kaunting kanela. Anong ganda. At ano ang ginagawa ni Brittany? Mukhang may ideya siya kung paano palamutyan ang kanyang mainit na tsokolate. Whipped cream? Hindi masama. Wow, tsokolating syrup at drudgies. Ang galing. Ngayon ay dinidisenyo niya ang mainit na tsokolate gamit ang cookies at matamis na straw. Napakagandang inumin. Magaling, Brittany. Mukhang lahat ng ating mga bayani ay nakapagluto na ng kanilang inihandang mainit na tsokolate. Wow, may gustong sumubok nito muna. Ang yaman ng lasa. Super. Ngayon ito. Oh, anong tasa, Lola? Ang cute nito. Sulit subukan. Oo, hindi masyadong maganda. At ang huling kalahok natin, mukhang astig. Subukan natin. Medyo okay lang. Oh, sa tingin ko alam ko na kung sino ang nanalo. Ang inuming ito. Brittany, congratulations sa iyong pagkapanalo. Lahat ng ating mga kalahok ay magagaling. Nagustuhan mo ba ang